Palala ng palala ang gobyerno, 600 billion ang budget para sa ayuda sa 2025. Meron pa po yung 300 billion na parang ayuda rin. Hindi po natin maintindihan kung para saan. Barry Gutierrez, kumbaga sa basketball, not counted ka na. Good morning, Sir Buds. Correct. Kumbaga si Barry Gutierrez, cheerleader lang. Hindi kasali sa basketball, cheerleader lang. Paano po, Sir Buds, kung dayain ni Lisa Smugs? Wala po tayong pakialam sa dadayain nila. Pag tayo po nagpadaya, yung mga leader natin, yung mga tumatakbong senador nagpadaya, kasalanan natin yun. Ako hindi po ako naniniwala sa dadayain ka eh. Kasalanan mo yan pag nadaya ka kasi alam mo na nga eh. Hindi mo pa babantayan. Ako, ang laban po, ang mundo po hindi fair. Kaya pag nakipaglaban ka, dapat hindi, alam mo yung hindi fair ang mundo. No? Ganun po talaga yun. Ako sanay ako sa laban eh, kahit na ano. Halimbawa, coach ka. Pinapayagan ng referee yung mga siko-siko. Di pasiko mo rin yung kalaban mo. Ganun po talaga yan. Kaya nga yan, ginagawa sa Quadcom. Bakit hindi pwedeng gawin ng Senado yan? Sila ba to? Gawin nyo. Pagtanggol nyo yung sarili nyo. Kahit ba magalit si waiter eh. Ano ba pakialam nyo sa galit niyan? Kasi kung matatakot kayo, hindi na kayo boboto, huwag nyo pong taniman yung sarili nyo na baka dayain. Kasi ganito yan eh. Tinanim nyo, boboto pa rin ako pero malakas talaga kutob ko, dadayain. Umulan. Puta, dadayain naman eh. Huwag na akong bumoto. Yari tayo dyan. Sila, boboto sila, di ba? Hindi ako bugado pero kung ako lang ang salitang confidential ay confidential, bakit kailangan ibulgar? Mahina yung COA eh. Sumunod yung COA, kita nyo sila na ngayon yung sinisiraan, di ba? alam nyo na yung purpose bakit kinukuha sa inyo yung report ng confidential fund. Kung sinabi nyo sana na confidential po to, gusto nyo isampan nyo na lang sa korte. At pag sinabi ng korte, magbibigay kami. Walang tibay na maasahan sa COA. Yan, problema nyo ngayon. Kino-question na kayong yan. Anong klaseng COA yan? Okay na. Dapat siguro maipatupad ang political dynasty para makaranas lahat ng Pilipinong yumaman. Ano namang connection? Wala namang pong connection niya. Ikaw ba, Sec Bren, nakarating ka na sa mga probinsya? Alam mo ba sa mga probinsya, magkakamag-anak din po yung mga magkakalaban doon. Di ba? Karamihan po sa mga probinsya, magkakamag-anak din yung maglalaban. Wala rin pong tapon eh. Basic po sa kanila, sino mamanalo sa magpinsan, sino mamanalo magkapatid, protektado pa rin ang yaman nila. Dapat siguro may patupad ang boboto tayo kung dadayain. Tayo ay di lalabas tayo sa kalsada. Ito ganito lang yun, no? Bumoto ka. May tendency ka manalo. Di ba? Kasi ang kinatatakot mo lang naman, baka madaya eh. Kung hindi nadaya. Ang problema, pag hindi ka bumoto, talo ka na agad. Di ba? Probability, panliligaw yan eh. Manliligaw ba ako? Baka mabasted ako, wag na lang. Hindi mo trinay. Ibig sabihin, wala kang chance na maging syota yung gusto mong ligawan. Di ba? At least trinay mo, na busted ka man. Di, okay. Busted ako eh. Ginawa mo ang lahat. Defeatist kasi yun eh, yung dadayain lang tayo. Pag ganun kasi ang attitude ng tao, wala akong kabilib-bilib sa mga taong ganun ang attitude. Given na yan eh. May mandaraya at mandaraya, pero hindi dapat tumigil ang mundo.
Isusuko mo na lang yung karapatan mo. Isang araw lang yan sa loob ng 3 taon. Meron kang power. Isusuko mo pa sa mga nagpapalaganap na dadayain lang tayo, wag na tayong lumahok diyan. Boss Buds, mali naman kasi ang statement na ginastos ng OBP ang 125 million in 11 days. Dapat binayad ng OBP ang 125 million ng 11 days. Hindi naman cash basis ang bayaran sa government. Matagal nga magbayad. Correct. Alam mo na may budget ka eh. Nakaano na yan, naka-allot na yan. Alam mo na kung saan gagastusin. Ngayon, isa sa pinaka-importanting boto natin against Marcos and Yellow Oligarchs. Correct. Eh kung hindi naman kayo ito malupit eh. Laban kayo ng laban, sama kayo ng sama sa rally. Tapos hindi naman kayo nagparehistro. Tapos magtatanong kayo, sino leader natin? Good morning, boss. Para aware ang mga Duterte supporters at matinong mamamayan, sana palagi niyong babanggitin ang mga inendorso ni Pangulong Duterte sa Senado para pagdating ng botohan, alam na nila yung dapat iboto. Ito po yung mga kandidato natin. Yung 6 pong PDP, Bato, Go, Bondok, at saka Philip Salvador, Hinlo, at saka sino na nga isa? Hinlo at mamaya matatandaan natin yan. Sa mga inendorso naman, Kibuloy, Chavit Singson, si Vic Rodriguez. Sino pa isa? Si Vic Rodriguez, Chavit Singson, Kibuloy. Si Marcoleta pala, ang number 1 kong senador. Wag na kayo magtatampo. Pag sinabi kong ang number 1 kong senador ay si Marcoleta. Si Marcoleta lang ang may kakilala sa akin. Si Lambino po yung isang PDP laban. Yan po, tandaan nyo na yan. Kasi pagdating po ng pagbabawalan na yata rin kaming mangampanya. Kita natin ngayong eleksyon, malakas tayo, wag natin ipanalo ang Team Bangag. Kahit isa, kaya vote straight 12 Senate President, PDP at guest candidate. Manood na lang tayo hanggang 2028 habang sinasaid ang pera ng Pinas. Para ano pa maging president si BP Sara kung kahit barya wala ng pondo ang Pinas? Pwede naman. Pwede naman pangunahan. Marami naman nagtatangkang manguna dyan. Wala naman po problema dyan, Tina. No? Hindi naman natin, kami nga sumasama eh. Ako kasi nasa ground, nakita ko eh. Iba na kasi ang kultura ngayon. Maraming susuporta sa'yo, manonood sa social media. Pero ibang usapin na yung unahin nila yung gutom. No? Yung mga iniisip nyo na people power, alam nyo yung may dala na yung tao eh. Nakailang people power na tayo, wala, sila rin na nakinabang, di ba? Kaya yung mga tao, very practical na lang. Tanungin mo sila, susuportahan nila si Duterte. Wala namang problema ron. No, susuportahan natin niya, may manawagan, may malaking wala, ano lang yan, thing in the past na yan, no? Hindi na po yan na kumbaga nalipasan na po yung pagpe-people power. Malay din natin, di ba? Sa lineup ni Bangag zero ako. Dapat talaga i-zero natin yun. Kung meron pong kulang dahil 10 lang po yan, meron namang mga independent pang iba. Hindi yung independent na pasok sa 12 ni BBM. Baka magkamali kayo mga kasama, maisama nyo sa diwata sa senatorial slate. Kaya
laban lang. Maganda pala national anthem ng US, Land of the Free and Home of the Brave. At matigas paninindigan yung nakaupo sa government doon at may justice tulad ng rapper, milyonaryo kulong. Dito COA, natakot sa palasyo. Hindi naman po takot yung COA. Okay naman po yung COA. Wala naman po sila nakita. Alam niyo po, mali po yung wala po sila nakita. Sabi nga nila, wala nang problema yung BP. Wala naman pong problema yung BP. Kaya nga, mali pa tong ine-expose lang po ng mga congressman yung sarili nila. Malakas loob ng vlogger na taga Manila na tumakbong senador, kahanga-hanga ang lakas ng loob. Alam nyo, Cheryl, kung nalalakasan ka ng loob dyan sa, hindi ko alam kung kung patawang mo lang yan, no? Kasi sila, anong tawag dito? Sino yung mga laging tumatakbo? Si Rastaman nga eh. Sasabihin mo bang malakas ang loob nun? Pwede rin naman kasing nakita nilang opportunity yung para mapasikat pa lalo nila yung channel nila eh. Opportunista ba? Pwede po yung ganun. Bibiliban mo yan, wala namang konkretong programa. May narinig ka bang magandang gagawin ng vlogger niyo? Tsaka senator, talagang lang yun, promotion. Ako tingin ko, ang tingin ko ron, promotion lang ng channel niya. Kasi kung seryoso ka sa pagiging senador, pwede pa. Baka makachamba ka kung Kasi, baka hindi niya alam ang trabaho ng senador. Gawa ka, Sir Buds, ng name natin, iboboto natin para hindi makalimutan. Supporter mo para pagka-senador. Binabanggit ko na nga po eh. Bawal po kami magganyan eh. Magano po yung mayroon dito. Kasi pwedeng yan ng Comelec na nangangampanya to. Laban lang boss, manalig, mananalo tayo PDP. Talagang mananalo tayo. Sa totoo po, naniniwala po ako sa Kalye Sarbi. Ngayon, basta ang Kalye Sarbi, ito yung nakita natin noong nakaraan. Basta yung Kalye Sarbi, pareho nung SWS at saka ng Pulse Asia, yan. Kaysa naman dyan mga kung ano-anong survey lang. Hindi dapat ibotong tulpo dahil mangga at pera-perang habol. Walang prinsipyo tulad sa PCSO ng Senate hearing, biglang close issue. Di ba? Hindi pa yan. Yung kampihan mo tong admin na to. Hello sir, good evening. Paglobo ng halaga ng new Senate building sa 33 billion, bubosesiin ni Lacson kung mananalo yan at kung mananalo ka next year, Mr. Certification of Liquidation. Napanood ko na eh. Kaya lang masyadong safe yung masyadong safe yung kanyang yung pinagtatanggol niya lang yung war on drugs eh. Masyadong safe na hindi naman siya bumira talaga sa BBM admin. Ewan ko kung yun na yung buo Yun lang yung napanood ko eh. Panay sa war on drugs. Yung kabutihan ng war on drugs sa mga barangay. Boto pa din natin si Dr. Ong kesa sa slate ni BBM. Ako, okay naman si Doc Ong. Ang sinasabi ko lang sa inyo, hindi siya in-endorse, di ba? May kulang pa naman eh. Kung gusto nyo,
boto nyo. Kung ayaw nyo, mag-stick kayo sa 10, pwede rin. Kaya ayaw nila na si Bato. Marami kasing mahimo kapag si Duterte nagsalita sa hearing. Correct. Ako kasi, hindi ako naniniwala sa yung anong tawag doon, yung gimmickry para iangat mo yung channel mo, yung viral. Hindi. Kaya nga wala ko rito yung mga nakakabiglang mga pamagat, 'di ba? O yung mga clickbait na pamagat. Kasi hindi sustainable 'yan. Katulad niyan. Lalakas siguro yung vlogger na yun hanggang election lang kasi yung curiosity lang. Alam niyo po, mas maganda yung nagbi-build ka ng audience, nagbi-build ka ng mga suking tagapanood, tagapakinig. Yun yung talagang purpose mo dapat, hindi yung viral, hindi yung sakay-sakay. Sakay lang 'yan eh, 'di ba? Tapos makikita mo hindi naman mga plataporma niya yung binabanggit niya. Ang problema niyan, 'pag panahon na ng campaign period na. 'Pag campaign period na, hindi na siya puwedeng mag-vlog. Tapos mahalata mo niloloko lang kayo. Yun kasi yun eh. 'Di ba? Parang ang sarap kaya parang ang sarap tumakbo. Pero ititigil ko 'tong vlog ko 'pag campaign period. 'Di na uy. Wala ka namang kapana-panalo 'pag senador. Mahirap manalo sa senador, eh. Kaya ayaw nila na si Bato, marami kasing mahihimo kapag si Duterte nagsalita sa hearing. Ano kayang masama kung maging bias si Bato? Bias nga yung wala namang palag si yung Senate President. Bias nga yung HOR laban kala Bato. Laban sa senador, bias yung HOR. Dehin bokeke ka. Ngayong pagtatanggol ni Bato, tignan mo Chis Escudero. Kaya dito ang dami po rito yung mangunguha ng tatambay dito. Maraming mga vlogger na dito nagsimula tumambay. Kaya lang, yun nga alam ko naman yung gimmick nila eh. Kukuha ng audience, 'di ba? Kaya lang sana ang ayoko lang yung mga dating tumatambay dito kumukuha ng audience. Kaya galit na galit ako ron sa mukhang hindi naliligo kasi tumatambay dito yun eh noon. Tapos tatimingan pagkatapos ko siya naman. Puta bigla akong nakikita binabanatan na lang ako sa channel niya, eh. Alam mo yun mga walang yun ang mga taong kahit na anong gawin sa buhay hindi magtatagumpay yung mga tao na yun. Kasi hindi naman ako politiko. Wala naman akong sinasabing masama sa kanya. Bakit mo ko babanatan? Yun lang ikasasama ng loob ko pag yung mga tumatambay dito ng mga vlogger na nakilala ng gusto dahil sa pagtambay dito sa akin sa ating channel, biglang babanatan na lang ako. Doon ako asar eh. Alam mo na nga ginamit lang ako eh. Oo, marami namang gumagamit sa akin eh. Pero okay lang yun as long as pinapakita nyo lang yung paggalang. Hindi yung putya, alam ko naman na ginagamit nyo lang ako.
Yun ang hindi ko ginawa kasi. Ako, sarili ko yun. Kanina, nagkita si BBM at Lenny. Ano kaya ang susunod na kaganapan? Nagkita si BBM at Lenny pero walang dating. Parehong laos. Alam nyo, yung laos na wala nang dating yung pagkikita nila. Ni mga katribo nila, hindi mai-promote na, nagkita na. Wala eh. Boss Buds, proyekto ni PRRD sa Sorsogon. Inangkin na naman ni Marcos. Okay lang po yun. Sa dami po ng proyekto, sabi nga ni Tatay Digong, hindi ko na kinakailangan ipagmalaki yung proyekto. Tumingin na lang kayo. Wala namang, ayan na nga, wala pong mga ano yan eh. Walang mga bitukat, kaluluwa yung mga. Fake news na naman ba ang 16 million na binabato kay Ma'am Sara, TY? Ano po ba ang fake news? Hindi po siya fake news. Wala pong usapin dun. No? Totoo naman na may nagamit na 11 days kasi bahagi po yan ng 125 eh. Wala naman pong anomalya. Alam niyo yun? Bakit fake news? Fake news ba yun? Hindi po fake news yun. Kaya lang, wala namang anomalya. Pinalalabas lang nila kunwari may anomalya. Yun po ang pinakamahirap gawin. Kasi pag may anomalya yan, ikukot lang nila yung ano, ikukot lang nila yung COA. Ito, sabi ng COA. Wala naman silang pagkukot sa COA na ganun. Kung matatanggal yan si Cheese, may trabaho pa naman siya, Sir Badong, waiter ni Lisa. Sir Bads, excited akong panoorin ang investigasyon ni Bato sa Senado kasi yung mga resource person matataas na tao di tulad ng Quadcom, puro mga may kaso at kriminal na mga resource person. Hindi ka nakikinig, escape Josephine eh. Ayaw nga ng Senate President. Yan nga binalita ko ngayon eh. Haharangin. Yung pala dapat, no? Hindi papayagan. Haharangin.